nagmahal ka, hindi lang puro saya ang handa kang maranasan. Dapat handa ka rin sa posibilidad na masaktan, mabigo at lumuha. Dahil ang pag-ibig hindi pinapatatag ng saya, kundi ng mga pagsubok na handa niyong lagpasan ng magkasama. It's not about the happiness you'd been together, but the love that bound you to stay each other's side. At yun ang nararamdaman niya ngayon para kay Fort. Hindi pa nadali ang pagmamahal na mangiiwan kapag nakita ang pangit na side ng kasintahan. It's not love if you can't accept the worst side of your partner. Simpleng atraksyon lamang iyon na nauuwi sa hiwalayan. And she don't want that kind of relationship. Does it hurt? May pagsuyong tanong ni Ford sa kanya. Hinahaplos-haplos nito ang kanyang braso na ngayon ay may pasana doon dahil sa mahigpit siyang hinawakan nito kanina ng binata. Nakangiti siyang umiling at hinalikan ng hubad nitong dibdib. Nang kumalma ito kanina ay puno ng pagsisisi na paulit-ulit itong humingi ng tawad na agad niya rin naman pinatawad. Sapat na yung guilt nito para lumambot ang kanyang puso. Nope, she answered, popping the pea. O, wala din naman yan maya-maya. Ikaw, kamusta ang pakiramdam mo? Your mood. Tinangalan niya ito at matamis ng initian. Binihisan siya nito kanina kaya ang t-shirt nito ang suot niya ngayon. Samantalang ito'y naka-boxer shorts lamang. Nakahiga siya sa ibabaw nito habang mahigpit ang pagkakayakap sa kanya ng kasintahan. I'm okay. Sorry dahil hindi ko talaga nakontrol ang emosyon ko. It angered me seeing you kissed by another guy. Malungkot itong tugon. Hindi ko rin inaasahan na gagawin niya yun. Nabigla ako kaya hindi agad ako nakaiwas. I'm sorry kasi ako nag-trigger ng galit kaya nasaktan ka. Hinalikan niya ang baba nito. Lumamlam ang tingin sa kanya ng binata. Puno iyon ng pagsuyo dahilan para magwala na naman ang puso niya. Ilang sandali itong nakatitig sa kanya habang panay lamang ang haplos sa kanyang buhok at nasugat ang labi. How did you do that? Do what? Yung mas inaalala mo ako kaysa ang mga nagawa ko sa'yo. Hindi kita nirespeto sa paraan ng pagsasalita at marahas kong pagdala sa'yo dito. Inaasahan ko magagalit ka. Kamumuhian mo ako at iiwanan. How can you be so selfless? Hindi ako selfless. I'm a selfish daughter. I'm a selfish person. Hindi ako mabuting tao kaya hindi ko rin alam kung bakit ganito ako kalambot pagdating sa'yo. Maybe because my love for you is too much to handle kaya sa sobrang pag-uumapaw ay nagagawa kitang patawarin kahit alam kong mali. Isa pa iyon ang sinisigaw ng puso ko na patawarin at intindihin ka. Hindi ako nakakaramdam ng pagkamuhi o nag-iisip na iwan ka dahil habang ginagawa mo sa akin yung kanina. Nasabi ng isip ko mas mamahalin ko itong taong to dahil kailangan niya ako. Mas mamahalin ko ang taong ito dahil kahit gaano siya katapang sa panlabas na anyo, napakahina ng kalooban niya. Napangiti siya nang bumukas ang paghanga sa mga mata nito. Kumikislap iyon habang nakaabang sa lahat ng mga sasabihin niya. Bakit parang amateur na kausap ko? Nakangiting tanong nito. She shrugged. Mature naman talaga ako. Ikaw lang naman ang nagsasabing hindi. Nanggigigil na hinalikan siya nito sa ilong. Alam mo bang nalulunod ako dahil sa ipinaparamdam mo sa akin ngayon? The feeling is too much. Parang napakahalaga kong tao. Bilang ganta ipinupog niya ito ng mga halik sa buong muka. Just stay still and I will do the rest. I will love you fully. Hindi ako matatakot na sumugal kahit na alam kong gusto mo lang ako at may mahal kang iba. This is my first time taking risk, using my heart. So why not give it whole to you? Then, when you break it, oo, masasaktan ako pero hihilom din naman siguro ang sugat. It's your loss, kasi wala na ako sa'yo habang buhay. Gusto ko sabihin sa'yo na isa ka sa pinakamahalagang bagay na nangyari sa buhay ko. Darating ang mga araw na mas makikilala mo ang tunay na ako o makikita mo ang worst side ko pero lagi mong tatandaan na nandito ka palagi. Itinapat niya ang kamay nito sa dibdib niya kung saan banda ang puso. Lagi kang nandito. Kung dumating man ang time na pakiramdam mo hindi mo na ako kilala, tandaan mo na lagi ka nandito. Hindi ka mawawala kahit na anumang mangyari. You'll always be my bee. Humagikik siya na mag-iwas ito ng tingin. Nagsimulang mamula magkabila nitong pisngi. Natutuwa siya sa epekto niya rito. She felt giddy and excited. Kinurot niya magkabilang pisngi nito at mahigpit na niyakap. Napakaganda sa pakiramdam na napakapayapa ng paligid habang magkayakap sila sa isa't isa. Naging tahimik ang lahat pero pareho silang may mga ngiti sa labi. Masarap sa pakiramdam
Tila nag-uusap ang kanilang mga puso sa sarili nitong paraan. Naramdaman niya ang paghaplos nito sa kanyang hita. Nagatid iyon ng kakaibang kiliti sa kanyang sistema pero hindi siya natinag sa pagkakahiga sa ibabaw nito. Natakot ka ba kanina? Pagko'y tanong nito. Nilalaro-laro ni Ford ang dulo ng kanyang buhok habang ang isang kamay ay abala sa paglalakbay sa katawan niya. Umiling siya. Mas natakot ako na baka hindi mo kayanin ang galit at sarili mong masaktan mo. I'm really sorry. Next time hindi na ako lalapit sa'yo kapag galit ako. I will control my emotion. Don't. Ayos lang, kahit ipakita mo sa akin ang galit mo o kahit na ano pa mang emosyon na maramdaman mo. Sabihin mo lang ang pwede kong gawin para pawiin yun. Gagap niya sa sinabi nito. Nang tumingala siya upang tingnan ang mukha nito ay sinalubong siya ng mga labi ng binata. Napangiti siya habang magkalapat ang kanilang mga labi at banayad ang ibinibigay nitong halik. Puno ng pagsuyo at pagpapahalaga. Nang matapos ang halik, sa labi ay naglakbay naman iyon sa kanyang noo, sa magkabilang mata, sa magkabilang pisngi, sa baba at muling bumalik sa kanyang mga labi. My heart beats for you. Nakangiting tugon nito. Parang hinihigop ang kanyang kaluluwa sa paraan ng pagtingin nito. Halo-halong emosyon ang ipinapakita ng mga mata nito. Napakurap-kurap siya kasabay ng pagwawala ng kanyang puso. Hindi niya alam pero napakalaki ng impact ng mga sinabi nito sa kanya. My heart beats for you. My heart is yours. Sagot niya. Ipinikit niya ang mga mata at hiniyaang dalawin ng antok habang nasa bisig ng binata. Ninanamnam ang init ng mga yakap nito. Hindi na siya maghahangad na masigit pa sa kaya nito iparamdam sa ngayon dahil kusa siyang nagmamahal at kahit nais niya na may kapalit iyon ay hindi niya kayang pilitin ang binata. Mas mabuti nang mulat siya kung ano ang tunay na nararamdaman nito sa kanya kaysa paniwalain ang sarili na mahal siya nito kahit hindi naman. My heart beats for you. Pag-uulit nito bago tuluyang bumigay ang talukap ng kanyang mga mata. Good morning, attorney. Bati sa kanya ng guard nang makapasok siya sa firm. Tango lamang ang naisagot ni Fort dahil abala siya sa pakikipag-usap sa cellphone. Kumain ka sa tamang oras. Huwag naman puro trabaho na lang dahil baka magkasakit ka, Bi. Nakikinig ka ba? Hindi niya mapigilan ang pagsilay ng masayang ngiti habang pinapakinggan ng boses ng kasintahan. Pinagtitinginan siya ng mga tao kaya bahagya niyang iniyuko ang ulo upang itago ang pamumula ng mga pisngi. Bi? Heck, that endearment. Nakakabading? Bi? Yes, hon. I know that already. You repeated that maybe 10 times. Or so I lost counts. Natatuwang sagot niya. Halos magdadalawang linggo na simula na mangyari ang eksena nilang nasaktan niya ito. At laking pasasalamat niya na hindi siya iniwan ng kasintahan. Inintindi siya nito sa abot ng makakaya nito. Bi, o kung hindi mo naman sinaseryoso mga sinasabi ko Ungot dito. Dinig niya sa tinig ng dalaga ang inis kaya mas natawa siya. Ron, she's cute and I want to kiss her right now. And speaking of... Anyway, where's my kiss? Hindi mo ako binigyan kanina dahil tulog ka pa na umalis ako. Anya. Nakagat niya ang mga labi na makapasok sa elevator dahil lahat ng mga tao ay nakatingin sa kanya na nalalak ang mga mata. Hindi niya iyon pinansin. Inayos niya ang pagkakahawak sa attache case na dala at napatingin siya sa wristwatch. Malaki pa ang oras niya para sa meeting sa isang kliyente. Sana hinintay ko na lang na magising siya bago ako pumasok. Bulong niya sa sarili. Kasi, nagmamadaling pumasok, hindi mala ako hinintay na magising. Siguro sabi ka makita yung unano mo abogado, Para itong asawang nogger. Tuluyan siyang napahalakhak ng malakas dahil sa tono nito. Hindi niya alam kung nagkakaroon siya ng pangalawang nanay dito o kasintahan ba talaga. Well, basta, masaya siya kahit lumalabas ang pagka-nogger nito. Tumikim siya dahil sa tingin ng mga nakasakay sa elevator. She's not unano. She's just small. At hindi ako sabik na makita siya. Kailangan ko lang na maging maaga dahil ngayon ang meeting ko with Senior Alvarez. Sandaling natahimik ang kausap sa kabilang linya. Hindi kaya saktan ka niya dahil sa nagawa mo kay Calvin? Are you going to be okay there? Kailangan mo ako? Agad na bumakas ang pag-aalala sa boss nito. Ilang ulit siyang napalunok nang naramdaman ng hindi normal na pagtibok ng kanyang puso dahil sa isiping nag-aalala ito sa kanya. Palagi na lang siya ang inuuna nito. Ang kapakanan niya at hindi mapigilan ng puso niya na maging masaya dahil sa pagpapahalaga nito sa tulad niya. I'm fine, hon. Luckily, hindi sila nagsampa ng kaso sa nagawa ko.
But, oh well, kahit magsampa sila, ayos lang. Hindi ko pinagsisisihan ang lahat ng iyon because you're the one who's involved in this matter. Naging seryoso bigla ang kanyang tinig dahil naalala niya na naman ang mukha ni Calvin Alvarez. Kapag nagkita muli sila ay baka mapatay niya na ito ng tuluyan. And I won't allow any man to kiss or touch you. You are mine. Always remember that. Hindi ako kinikilig ha. Hindi talaga. Anito, natawa na naman siya. Dinig na niya ang hagikik nito. Nagbigay daan ng mga empleyado nang bumukas ang elevator sa floor niya. Lumabas siya habang patuloy pa rin sa pagkikipag-usap sa kasintahan. May girlfriend na si Attorney Miller? I think so. Nakikita mo ba yung glow ng mga mata niya at yung ngiti habang nakikipag-usap? And take note. Dahan. Grabe, ang swerte ni ate girl. Ang hot niya pala kapag nakangiti at masalita. Yun ang mga narinig niya sa mga tao bago tuluyang makalabas ng elevator. Is still there? Tanong niya sa dalaga dahil hindi na ito nagsalita. Bakit may mga boss ng mga babae at sino pinag-uusapan nilang babae mo? Are you with someone? Tanungan niya ang secretary nang pagbuksan siya nito ng pinto ng opisina. Silly, mga empleyado iyon. Pinag-uusapan nilang ang swerte daw ng babaeng kausap ko ngayon dahil ang hot at gwapo ko. I'm alone here in my office. Napangiti siya. Marunong ka palang magyabang. B, hot rin kaya ako no? Isa pa maganda rin ako. Angal nito sa kabilang linya. I know. And I always brag what's mine especially if it's you, honey. Naupo siya sa swivel chair habang niluluwagan ng kurbata. Ang landi mo po. Tili nito na hindi mawala-wala ang ngiti sa kanyang mga labi at ang biglang pagtawa dahil sa kausap. Kahit simpleng bagay lamang ang ginagawa nila ngayon ay napakagaan ng pakiramdam niya. Nag-uumapaw ang sayang meron ngayon sa puso niya. Ngayon niya lamang naramdaman ang hindi maipaliwanag na saya. Ngayon lamang siya sumaya na hindi pinipilit at walang halong pagpapanggap. Okay, I will hang up na. I love you. Nahigit niyang hininga dahil sa huli mga sinabi nito. Kahit paulit-ulit yung sinasabi ng kasintahan ay parang palagi iyong bombang bigla na lang sumasabog sa puso niya at nagbibigay ng ligaya. Napakalakas ng epekto noon sa kanya. My heart beats for you. Always, honey. Nang mawala ito sa kabilang linya ay kontento siyang napabuntong hininga at napangiti. Napabaling ang tingin niya sa nag-iisang picture frame na nasa table niya. Kinuha niya iyon at pinakatitigan ng magandang batang nandoon. Simula nang maipatayo niya ang frame na iyon ay nakalagay na doon ang tanging alaalang na iwan sa kanya na babaeng una niyang minahal. You will always be my first love. Love. But maybe this is the right time to let you go. I already found her. I already found my happiness in her. Bulong niya, bago tuluyang itaob ang frame. May kung anong humaplos sa kanyang puso at napatitig sa kawalan. Ilang sandali pa ay muli niyang kinuha ang cellphone at hinanap ang pangalan ng kasintahan. Let's have a date. Susunduin kita. I will finish my meeting to Senior Alvarez. Then, we'll go on a date. Tatanggapin ko ng kaso. Please, wish me good luck, hon. Matapos niya yung maisend, ay siya naman pagkatok ng kanyang secretary at nagsabing dumating na sa Senior Alvarez. Hindi mapalagay si Cassie habang paulit-ulit na binabasa ang text sa kanya ni Fort. Kalahating oras na lumipas ay hindi pa rin siya mapakali, na hindi niya magawang mag-ayos para sa date nila na kasintahan, na hindi niya magawang kiligin sa pagiging sweet at malambing nito. Her day was ruined when he said that he will accept the case of Senior Alvarez. Wala pang naitatalong kaso ang binata. Lahat ng hawakan nito ay walang kahirap-hirap na naipapanalo kaya sinamula na siyang kabahan dahil doon. Hindi naman siguro talaga niya tatanggapin. Ang prinsipyo niya ay hindi tumanggap ng kasong pumapanig sa taong nagkasala. And Senior Alvarez is a murderer. Minapatay niyang kapatid at mommy ko. May mga anomalya siyang ginagawa habang nakaluklok sa pwesto. Hindi niya mapigilang mapasabunod sa kanyang buhok dahil sa frustration. Nawala lamang siya sa pag-iisip ng bagay na iyon nang mag-ingay ang kanyang cellphone. Kinuha niya iyon mula sa ibabaw ng unan at agad na sinugot nang makita ang pangalan ni Peter sa ID caller nito. What is it? Fort will going to accept the case of Alvarez. Bungad niya. I know. And I have here the information you asked me about the Alvarez. As usual ay malamig pa rin ang boss nito ngunit hindi niya na iyon pinagtuunan ng pansin. Ang ganito mga bagay ay hindi dapat pinag-uusapan sa cellphone. So let's meet. Napahilamos siya sa mukha.
Hindi ako pwedeng basta umalis lang. Susunduin ako ni Fort. Agad itong pinutol ang mga sasabihin niya. Compose yourself kasi. Mas mahalaga na ngayon sa iyong abogadong iyon kaysa sa hostisyong matagal mo nang gustong makamit. Natahimik siya dahil sa naging tanong nito. Ilang ulit siyang lumunok at hindi na muling binanggit ang pangalan ng kasintahan. Hindi niya mapigilang makaramdam ng konsensya para sa ina't kapatid dahil nakakalimutan niya na ang tunay na pakay kung bakit siya umapak sa Pilipinas. Dahil sa pagmamahal na meron siya para kay Fort. Loving him is not my plan. Napabuntong hininga na lamang siya. Okay, let's meet. Pagsuko niya dahil kahit ayaw niyang aminin sa sarili ay talagang napapabayaan na niya ang misyon dahil sa nararamdaman niya kay Fort. Okay, I'll send you the address. Yun lamang at ibinabana nito ang tawag. Agad siyang kumilos nang mailapag ang cellphone. Inayos niya ang sarili dahil sa pagmamadali ay hindi niya na nagawa maglagay ng kahit na anong kolorete sa muka. Tanging sky blue polo shirt at maong pants ang suot niya na pinaresan ng flat doll shoes. Pinulot niya ang cellphone nang tuluyan ng maging handa sa pag-alis. Saan ka pupunta? Tanong ng kaibigan niyang si Edith. Abala ito sa pagliligpit ng mga pinagkainan ni Min. May bibilhin lang ako. Nakangiti niya sagot. Hindi ka ba magpapasama? Baka mawala ka. Bakas ang pag-aalala sa tinig nito kaya mas lalo siyang napangiti. Gustong-gusto niya kapag may taong alam niyang totoong nag-aalala sa kanya. Dahil pakiramdam niya ay may rason siya para magpatuloy pa rin sa buhay. Dahil may taong masasaktan kapag mapahamak siya. Sandali lang naman ako And promise, mag-iingat ako. Tumango ito kahit halata pa rin ang pag-aalala. Lagi mo buksan ang GPS ng cellphone mo Para in case na mawala ka, madali ka mahanap ni Sir Fort. Tanging-tango na lamang isinagot niya. Kailangan niya magmadali dahil baka agad siyang sunduin ng kasintahan. Hindi niya mapigilang mapangiti na maalala ang gwapo nitong muka. Kahit gaano pa kabigat ang pinagdaanan niya. Maalala niya lang ito ay agad na lumalakas ang loob niya. Yun siguro ang dahilan kung bakit madalas niyang makalimutan ang pakay niya. Ilang sandali lang ay nasa coffee shop na siya kung saan ang address na ibinigay ni Peter. Lihim siya nagpasalamat dahil malapit lamang iyon sa bahay ng kanyang mga amo. Madali siyang makakauwi kung sakalin tumawag na si Fort upang sunduin siya. Welcome to Clara's Cafe, ma'am. Bati ng babaeng nasa counter nang makapasok siya. Thank you. Natanong na niya ang kinaroroonan ni Peter kaya hindi na siya nagsayang ng oras at agad itong nilapitan. Seryoso ang mukha. Walang emosyon ng mga mata at walang bakas ng kainosentihan na mukhang iniharap niya dito. Here's the document. Agad nitong iniabot sa kanya ang brown envelope na nasa mesa nang makaupo siya. Alam nitong kapag tungkol sa kaso ng ina't kapatid niya ang usapan ay ayaw niya ng paligoy-ligoy. Inabot niya ang ibinigay nito't binuksan. Tulad ng mga bagay na alam na natin noon pa. Senyor Claro Alvarez is a very powerful man. Lying a bed of money because of his illegal activities. Illegal gambling, illegal logging, human trafficking, child labor, distribution of illegal drugs, name it. Well, he's illegal himself. Lahat ng yaman nila ay galing sa masama at hindi siya magawang mahuli dahil walang ebidensya at sa lakas na rin ang kapit sa itaas. You know, Philippine politics. His friend with the president anyway. At kung ano ang puno ay siya rin bunga. Calvin Alvarez, a famous bachelor lawyer na sumusunod sa record na meron si Fort Miller. If Attorney Miller is not in his position right now, then Calvin Alvarez will be the most powerful lawyer in this country. Hindi mapigilan tumaas ng kanyang kilay dahil sa panunuyan nito nang banggitin ng pangalan ni Cuatro. Nagsasalita lamang si Peter ng mahaba kapag ganitong mga sitwasyon at palagi iyong may panunuya sa kanya. Pero ngayon lang siya nakadama ng inis sa lahat ng mga parinig nito dahil kasama doon ang binatang Miller. Drop the sarcasm. Iratang tugon niya na hindi nito pinansin. Nagpatuloy sa pagsasalita ang kausap. As I was saying, kung anong puno ay siya rin bunga dahil alam ng binatang Alvarez ang lahat ng anomalya ng ama. In fact, tumutulong pa siya sa pagtatakip ng mga kasalanan nito. And in relation to the case, happened 10 years ago, tama pa rin ang source natin. Senyor Alvarez was the mastermind of the ambush. Siya ang pinakamalaking kalaban ng ama mo sa lahat ng bagay kaya gusto niyang makaganti. May mga witness tayo at footage na magtuturong nagbayad siya ng mga tao para ipapatay kayo. At ang mga death threats na ipinadala niya noon sa ama mo ay nasa vault pa rin. Paliwanag nito. Samantalang siya ay kuyom ang mga kamao habang hawak ang mga papel na laman ng envelope. Mga ebidensya iyon na nagsasabing si Senyor Alvarez nga ang nagpa-ambush sa kanila noon.
And this statement? Tanong niya na makita ang sinumpa ang salita ng isa sa mga witness nila, isa sa mga taong inupahan ni Alvarez para ipapatay sila. Hanggang ngayon ay handa pa rin humarap sa korte ng taong iyan kaya walang problema. He's still in jail, right now, pero mas marami akong taong pinababantay para makarating siya sa hearing. At ang iba pa, ay nasa safe house pa rin. Lahat ng preparation na gusto mo'y ginawa ko na. And ito, napatango-tango naman si Cassie habang nakatingin sa salaysay. This is it, Mom. Caitlin. Matagal ko nang pinagandaan ito at hindi ako papayag na hindi magbabayad ang nagkasala. Buhay ang kinuha nila, kaya unti-unti ko silang papatayin sa hirap. Bakit hindi na lang natin ipapatay sa Alvarez? You can do it in a snap. Why bother to reopen the case when we can pull a trigger to his head without wasting time and money? Nagangat siya ng tingin kay Peter. Nakakatakot ang isip bumakas sa kanyang mga labi. Hindi ko tutulad sa kanila. Malayo na ang narating ko para sa hinahangad kong hustisya. Since I woke up in the hospital after the incident, inihanda ko na ang sarili ko para sa bagay na ito at ayokong sayangin lahat ng pagtitimpit-pagtitiis ko. I want them to die, little by little. Gusto ko iparamdam sa kanila ang sakit na binigay nila sa akin. Gusto kong pagsisihan nilang nabuhay pa sila sa mundong ito. Gusto ko na isin na lang nila na mamatay dahil sa sakit. Nagtatagis ang bagang nasagot niya. As you say so, pero paano kung matalo tayo sa kaso? Remember, Attorney Miller never lose a case. Matimang pagkakatitig nito sa kanya na tila inaaraw kung ano ang laman ng kanyang isipan. Hindi na siya nagtaka kung bakit alam nitong si Ford ang hawak ng kaso ng mga Alvarez. He's good investigating. Lahat ng impormasyon na gusto nitong makakuha ay nakukuha nito. He's a pro. She shrugged her shoulder. I trust him. Lahat ng kasong hinahawakan niya ay malinis. Ni minsan hindi siya pumanig sa masama. He's my man, so I trust him. Kailan ka pa nagtiwala sa iba? That's too early to trust him. Wala sa oras ang pagkakaroon ng tiwala sa tao. Yan ba itinuro sa'yo sa halos isang dekada mong pagtatraining para matutong itagong emosyon? Protektahan ang sarili at kumilatis ng tao? Sinalubong niya ang malamig nitong tingin. Inilagay niya ang palad sa ibabaw ng dibdib ko nasa ng puso. It says, I trust him. Ngumiti siya. Doon ko nga na-realize Nabaliwala pala ang pag-iensayo ko para kontrolin ang sariling emosyon dahil kahit gaano katagal o kahit buong buhay mo sanayin na maging malamig ang puso mo at palibutan iyo ng yelo. Kapag ito tumibok, wala kang magagawa. Hindi pala ito natuturuan. Nag-iwas ito ng tingin. I love him and I trust him. Napangisi siya nang hindi na ito nagkomento pa. Nang makontento sa impormasyong nalaman ay agad na siyang tumayo para umalis. Napatingin siya sa cellphone at nakahinga ng maluwag nang walang matanggap na text o tawag mula sa boyfriend. Ibig sabihin ay hindi pa siya susunduin. May oras pa siya para mag-ayos. I have to go. Tumango ito at humigop ng kape. You can call me anytime, senyora. Hindi na niya pinansin ang huling sinabi nito dahil yun naman ang madalas na sabihin ng binata. OMG! Cassie! Napasingap si Cassie dahil sa matinis na sigaw ng sumalubong sa kanya nang makapasok siya sa bahay ng amo. May biglang dumamba sa kanya ng yakap. I miss you! Napangiti rin siya nang nakilala ang yumakap sa kanya. Si Laika. Umuwi na pala kayo? Excited siyang napayakap din dito. Yup. She giggled. Humiwalay ito ng yakap at hinila siya papuntang sala. Naabutan nila doon si Eddie na nakaupo sa sofa at ang asawa nitong si First na papalapit sa kanila. Baby, stop running! Tugon nito habang seryoso ang mukha ngunit bakas ang labis na pag-aalala na makikita sa mata. Huwag kang humarang sa dadaanan namin. Stop talking. Naiirita ako sa boses mo. Saway naman ni Laika dito at hinila na naman ang kamay niya. Hindi na nga umimik ang asawa nito ngunit hindi naman magkanda tuto sa pagsunod kay Laika upang maalalayan sa likod. Napahagikik siya dahil sa kilig. Sa kabila ng pagiging seryoso at hindi pala imik ay nakatago sa katauhan nito ang pagiging mabuti at mapagmahal na asawa. Ramdam na ramdam ang labis na pagmamahal nito para kay Laika. May pasalubong ko sa inyo. Tcharan! Minuestra nito ang sandamakmak na mga regalong nagkalat sa sala. Wow, bakit ang dami? Hindi niya mapigilan na mapatili dahil sa tuwa. Para sa inyo yan ni Ate Edith. And after nito, kwentuhan mo ko tungkol sa inyo ni Kuya Fort, ha? Humagikik pa ito na parang bata. Ang huling kwento mo sa akin is yung pang-aakit mo sa kanya na hindi naging successful. Pero kinikilig pa din ako.
Wala itong humpay sa kakadaldal habang pareho sila ni Edith na tuwang-tuwang nakikinig dito. Panay ang tawanan nila habang patuloy ito sa pagkukwento kung ano ang mga nangyari sa kanila sa Singapore. Hindi naman mawala ang saya sa kanilang tatlo lalo't hindi nila ramdam na iba sila dito. Tila sila kapamilya nito kahit mga katulong lamang sila. Nagtagal nga kami doon eh. Mas matagal kaysa sa original plan kasi itong sa first ko, ayaw pong umuwi. Palagi nakakapit sa akin, ayaw umuwalay. Kumikislap sa labis na ligaya ang mga mata nito na may halong pagmamahal nang banggitin ang pangalan ng asawa. Minsan nga, naiisip ko na hiwalayan na lang kasi, wife! May diing tawag ni Fer sa asawa. Masama ang tingin nito kay Laika. Nagkatinginan din sila ni Edith at natawa sa mag-asawa. Imbis na matakot ay nalilisik ang mga matang bumaling ito kay First. Ano? Ginagamitan mo na naman ako na ganyan tono? Pairap na tugon nito at padabog na inagaw ang kamay na kanina pa nilalaro ng lalaki. Mabilis na lumambot ang seryoso mukha ni First nang makita ang reaksyon ni Laika. Baby, ayoko lang naman kasi na nagbibiro ka ng ganyan. Ibiro mo na lang lahat, huwag lang ang banggitin ng pakikipaghiwalay. I know you are just joking but it's hurting me. Nagiwas ito ng tingin. Tumingin sa kanila si Laika at kumindat bago kumapit sa leeg ng asawa at pinupog ito ng halik sa muka. Hindi ito nahiya kahit na nasa harap sila ng mga ito at isa iyon sa gusto niya sa relasyon ng dalawa. Hindi nahihiya ang mga ito na ipakita kung gaano kamahal ang isa't isa kahit pa sa harap ng ibang tao. Pikon na naman ang first ko. Matanda na kasi kaya madali nang mapikon. Pero mahal na mahal ko pa rin. Hindi ko ito pagpapalit sa kahit na sinong matanda, no? Tugon ni Laika habang humahalik sa labi ng asawa. My old man. My old man. She chanted. Kumunot ang noo ni First pero gumanti pa rin ang halik. I'm not old. Old ka na kaya? 8 years to 9 years ang tanda mo sa akin kaya old ka na. Kantsaw pa nito. Napatili ito nang biglang buhatin ng asawa at dinala paakyat sa kwarto ng mga ito. This old man can make you scream all night, baby. Dinig pa nilang sabi ni First bago tuluyang makaakyat ang mga ito. Nakakainggit sila? Sana lahat may love life. Sambit ni Edith. Nang balingan niya ito ay nagpupunas ng luha. Hala, halos ka lang? Tarantang tanong niya. Walang forever. Sigaw nito bago magmarcha papuntang kusina at hindi pinansin ang tanong niya. Natuwa siya sa inasta nito pero natigilan na maalala si Fort. Napatingin siya sa orasan at doon niya napagtantong hapon na pala pero hindi ito nagpaparamdam sa kanya. Mabilis siyang tumayo dalang envelope na ipinagpapasalamat niyang hindi napansin ng mga kaibigan at kung napansin man ay hindi na siya inusisa. Sinubukan niya tawagan ng cellphone nito pero panay lang ang ring. Nasaan na kaya yun? Tanong niya habang patuloy sa pagdial ng numero. Itinago niya ang mga papel na dala. Ilang ulit pa niyang tinawagan ngunit operator na lang ang sumasagot. Nagsimula na siyang kabahan dahil sa hindi nito pagpaparamdam na hindi niya namalayan ng oras. Sabi niya susunduin niya ako para mag-date. Nasaan na kaya siya? Sana walang nangyari masama sa kanya. Palakad-lakad si Cassie. Halos magkaroon na ng marka ang sahig na inaapakan niya dahil sa pagbabalik-balik. Hindi siya mapalagay dahil hanggang ngayon malalim na ang gabi ay wala pa rin si Fort. Wala ring silbi ang cellphone dahil hindi nito sinasagot ang mga tawag at text niya. Hindi niya magawang kumain ng hapunan dahil sa labis na pag-aalala at takot para sa kasintahan. Ngayon lamang siya kinabahan ng ganito dahil sa pag-iisip kung napano na ito. Nasapon niya ang noo at napabuntong hininga. Nasaan ka na ba? Huwag mo naman akong pag-alalahanin na ganito. Bulong niya. Bumaling siya sa kaibigan na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Dahan-dahan siya naglakad palabas ng kanilang quarter. Balak niyang puntahan ang firm ng binata kahit na napakalalim na ng gabi. Wala siyang contact sa opisina nito lalo sa secretary, kaya wala siyang choice kundi ang puntahan ito. Akmang bubuksan na niya ang front door nang makarinig siya ng ugong ng sasakyan. Nagmamadali siya lumabas at hindi na inabalang maghanap ng sapin sa paa. Tumakbo siya patungo sa garahe kung saan ang ingay. Bagyang nabawasan ng kabang nasa dibdib na makita ang paghinto ng sakyan ng kasintahan. Malalaki ang hakbang na lumapit siya ngunit natigilan ang bumukas ang pinto ng driver's seat at lumabas ang babaeng may mahabang buhok. Nakasuot ng sando na halos lumabas ang cleavage. Tekpek short na inalantad na makinis at mahabang mga binti. Naka-killer heels din ito na kulay pula. Nanatili siyang nakatayo malapit dito at hindi niya napigilan ang kirot na bumulatay sa kanyang puso. Sa isiping ito ang kasama ni Fort buong gabi. Habang siya'y walang humpay sa pag-aalala para dito. Langya ka bayaw? Pabigat ka talaga.
Tugon nito na may malutong na mura. Inday Diyosa, yung bibig mo. Saway ng boses lalaki. Doon niya nakita ang pagbukas ng backseat at nakita ang pagbaba ng isang lalaking malaki ang pangangatawan. Third Miller. Anya sa sarili. Kilala niya ito dahil kapatid ito ni Fort at lahat ng Miller brothers ay kilala niya. Tulad ng kasintahan ay malaki ang pangangatawan ni Third Miller. Tipo ng Adan na lilungunin at luluhuran ng mga Eva. Nakita niya na malinaw ang mukha ng babae at lihim na kinastigo ang sarili na makilalang si Grace Chu Miller pala iyon, ang asawa ni Third. Mas inuuna mo ko sa selos. Asik niya sa sarili. Bay, bakit mukhang galit ka? Asik dito sa asawa, habang siya ay tuluyan na lumapit sa mga ito upang itanong kung nasaan ang kanyang boyfriend. Hindi, Diyosa naman. Masama ang magmura. Maamo ang boses ni Third habang bumababa ng sasakyan. Alam ko, pero wag mo akong sigawan. Baka gusto mong hindi kita patulugin sa tabi ko buong linggo. Mataray na sagot ni Grace. Napapakamot na tumango ang lalaki. Hindi na po mauulit, Commander. At sumaludo pa ito. Sige na, iakyat na natin ito sa bayaw. Sabi nito at lumapit sa asawa. Wag mong hahawakan. Ako na bahala. Pigil na Third. Tutulong ako para may akyat siya. No, magsaselos ako. Isa pa kaya ko na to. Apila nito. Tila may sariling mundo ang dalawa dahil hindi man lang naramdaman ang paglapit niya.